Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Patuloy na umaakyat ang bilang ng mga namatay habang hinahanap pa rin ng mga nawawala sa lumubog na roll-on, roll-off na ferry vessel sa bahagi ng karagatan ng Pilas Island, Basilan. Sa detalye, alamin natin yan mula kay Jam Nueva. Jam. Yes, man, 15 katao ang kumpirmadong nasawi habang mahigit 100 pa ang patuloy na hinahanap matapos magkaaberya at lumubog ang ro-ro passenger vessel ng MV Trisha Kirstine 3 ng Allison Shipping Lines patungo sana sa Hulo, Sulu, madaling araw January 26. Sa inisyal na report, nangyari ang insidente sa karagatan malapit sa Baluk-Baluk Island, Basilan, habang ang barko ay bumiyahe mula Port of Zamboanga. Batay sa passenger manifest, may sakay umanong mahigit 300 at 30 pasahero at crew ang barko. Sa pinakahuling datos ng Coast Guard Southwestern Mindanao, mahigit 200 katao na ang nasagip habang nagpapatuloy pa ang search and rescue operations para sa mga nawawala. Agad namang rumisponde ang Philippine Coast Guard, katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno upang magsagawa ng malawakang rescue at retrieval operation sa lugar ng insidente. Sa ngayon, patuloy pa ang beripikasyon sa sanhi ng paglubog ng barko. Wala pa ring inilalabas na opisyal na pahayag ang pamunuan ng shipping lines kaugnay ng insidente. Mula sa Basilan, Jam Nueva ng PRTV News. Oo, Jam? Jam? Alright, maraming salamat sa iyo, Jam Nueva. Ipapaubaya ni Basilan Governor Mujib Hataman ang investigasyon sa lubog ng ro-ro vessel sa karagatan ng Pilas Island sa Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority. Sa panayam sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, pinangalanan ni Governor Hataman ang may-ari ng barko na Allison Shipping Lines. Ito na ikalawang insidente sa karagatan na kinasasangkutan ng naturang shipping line. Una na ang nangyaring sunog sa MV Lady Mary Joy noong March 2023. Sabi pa ni Hataman, mabilis naman ang pagresponde ng kumpanya sa search and rescue operations sa lumubog na barko. Actually, ang nangyari, maraming kwento, pero sa totoo lang ayoko munang magkwento ngayon. Okay. Dahil siyempre hindi pa nilalabas ang Coast Guard. Pero meron kaming mga nakausap na mga ilang survivor. Meron din sila talagang mga kwento at na-witness nila. Pero basta bigla na lang tumagilid, yun yung kwento nila. Sa iba pang balita, naniniwala ang political analyst na si Ronald Llamas na ginamit lang umano ni Senador Amy Marcos bilang political contempt ang pagbanat niya kaugnay sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ni Llamas sa Radio Patrol sa Istrenta na hindi dapat gawing biro ang sakit ng Pangulo. Dagdag ni Llamas na ang pagbanat sa kalusugan ng Pangulo ay consistent na ginagawa ng kapatid. Ginagamit umano ng senadora ang kalusugan ng Pangulo para igiit na wala itong kapasidad na mamuno ng bansa. Obligasyon ng presidente, at least yung opisina niya, yung Malacanang, na-inform yung publiko sa kanyang health situation. Dahil siyempre makakaapekto yan sa pamamahala, sa governance. No? Kaya dapat ka, regular yan eh. No? Ni-inform mo mga kumayan. Ikalawa, dahil napakahalaga ng tao, ay siyempre maraming mag-aalaga sa kanya. Meron niyang mga doktor na permanently chine-check yung kanyang kalusugan. Kaya presidente ka tapos walang mag-aalaga sa iyo. Kaya medyo weird yung pagkakasabi ni presidential sister Amy Marcos. Magandang balita naman, inanunsyo ng Japanese government ng ang planong tumanggap ng mahigit 1 milyong dayuhang manggagawa bago matapos ang taong 2028. Kabilang sa plano ay ang mahigit 800,000 tao sa ilalim ng Specified Skilled Worker System Residency Status at nasa 420,000 sa ilalim ng Employment for Skill Development Program. Papalitan nila ang Technical Intern Training Program, simula yan sa 2027. Target nilang tumanggap ng higit 800,000 workers sa loob ng 3 taon. Bahagi ito ng estratehiya para mapalakas ang domestic labor sa Japan.
At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free to Air, Bing Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.